Sa buhay natin, may mga taong darating sa buhay natin na wawasak nito. Ngunit palagi nating tatandaan na meron at meron pa ring isang taong darating na bubuo nito. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Nakapagtapos ng kolehiyo itong si Marvin sa pamamagitan ng sariling sikap nito. Ginawa niya magtiis na maging working student, alang-alang sa pangarap niya. Hanggang sa natamo na nga nito ang bunga ng kanyang pagtitiis at paghihirap. Nang nagawa na nga niyang makapagtapos ng kolehiyo bilang isang cum laude. Sa buong 4 na taon nitong si Marvin sa kolehiyo, ay mayroon ito siyang babaeng palihim na inibig. Yon ay si Vanessa. Simpleng babae lang ito siya at tahimik. Ngunit matalino at anak ng mayamang negosyante. Isang rason iyon kung bakit natatakot itong si Marvin na ipaalam sa dalaga ang nadarama nito. At isa pa'y iniisip niyang baka pagtawanan lang siya ng mga kaklase niya kapag binunyag niya ang kanyang nadarama. Natakot siyang baka sabihan siyang mataas ang pangarap dahil sa layo ng agwat ng antas ng pamumuhay nila. Subalit, kahit ganun man ang pangyayari, ay masaya pa rin itong si Marvin dahil sa nakakasama niya sa mga projects nila itong si Vanessa. At sa tuwing merong contest na sasalihan ang school nila'y silang dalawa ang magkakasamang pinapadala. Sa pamamagitan nun ay nagkalapit ang dalawa at naging magkaibigan. Oo, naging matalik silang magkaibigan. Ngunit hanggang doon lang yon sa mga panahon na iyon. 2 taon rin ang lumipas na nagkahiwalay ang landas ng mga ito. At sa 2 taong lumipas na iyon, ay nagawa nitong si Marvin na makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. At hindi lang yon, nakuha pa niya ang mataas na posisyon na maging isang CEO. Hindi rin madali ang pinagdaanan nitong si Marvin bago niya naabot ang posisyon na iyon. Kaya ginawa niyang ingatan ang kung anumang naabot niya sa buong buhay nito. Isang gabi, habang nagmumuni-muni itong si Marvin sa balkonahe ng tinitirahan niya'y bigla na lang pumasok sa alaala niya itong si Vanessa. Kamusta na kaya ngayon si Vanessa? Matagal-tagal na ring hindi kami nagkikita na, bulong ni Marvin sa sarili nito. Kinaumagahan, nagkataon na meron silang meeting sa isa nilang investor itong si Marvin. At ang isang gumulat sa kanya ay nang makita niya itong si Vanessa na kasakasama ng investor nila. Sandaling nagkamustahan ang dalawa sa mga sandaling yon. Marvin, ikaw na ba yan? Pambungad na sambit ni Vanessa. Oo Vanessa, medyo pinalad ng konti kaya naabot ko to ngayon. Well, kamusta ka naman na? Matagal-tagal na ring hindi na tayo nagkikita, tugon naman nitong si Marvin. Oo nga, medyo na busy na rin kasi sa pagmamanis ng kumpanya namin. Naputo lang ang usapan ng dalawa nang dumating na ang ama nitong si Vanessa. At simula sa araw na yon ay muling nagkaroon ng komunikasyon ang dalawa. Sa panibagong pagkakataon ay hindi na sinayang pa ni Marvin ang pagkakataon na iyon para aminin dito kay Vanessa ang tunay na nararamdaman nito. Hindi naman namigo itong si Marvin dahil sa puntong aamin na siya ng pagmamahal niya kay Vanessa, ay doon din umamin sa kanya itong si Vanessa na mahal rin pala niya itong si Marvin. Vanessa, may aaminin sana ako sa iyo. Matagal ko na sanang gustong aminin to. Kaso,
palagi akong naunahan ng pagkaduwag. Vanessa, mahal kita. Kinakabahang wika ni Marvin. Sa puntong marinig ni Vanessa ang binigkas nitong si Marvin, ay napatitig ito sa mga mata niya at napangiti. Sabay bigkas ng mga katagang, "Mahalin kita, Marvin. Ang tagal mo kasing manligaw." Sa sinabi ni Vanessa ay napangiti silang dalawa. At simula sa araw na yon, nagsimula ang pagmamahalan ng dalawa. Halos 4 na taon ring ikinubli ng dalawa ang pagmamahalan nila dito sa ama ni Vanessa. Dahil sa ayaw na ayaw ng ama nitong si Vanessa na basta lang mapunta sa iba ang anak nito. Meron kasing tradisyon ang pamilya nitong si Vanessa na ipapakasal ang anak nila sa anak ng kasosyo nila sa negosyo para lumawak pa ang saklaw ng kanilang negosyo. At yun ang naging hadlang sa pagmamahalan nitong si Vanessa at Marvin. Sa 5 taong lumipas, ay umugat na ang pagmamahalan nitong si Marvin at Vanessa. At nangako na ang dalawa sa isa't isang hinding-hindi na sila magkakahiwalay pa. Ngunit nawasak lahat ng yon nang mapag-alaman ng ama ni Vanessa ang relasyon nilang dalawa. Labis ang galit ng ama ni Vanessa sa sandaling nalaman niya ang sekreto ng anak nito. At ginawa niyang pagalitan itong si Vanessa at pinaglayo silang dalawa. At pinagsabihan ng ama ni Vanessa itong si Marvin, "Iho, huwag kang masyadong mangarap ng mataas. Dahil masasaktan ka lang kapag bumagsak ka. Palagi mo tong tatandaan, iho. Hindi kayo bagay ng anak ko. At kapag nalaman kong nakikipagkita ka pa sa anak ko ay sisiguraduhin kong mawawalan ka na ng trabaho. Kaya mag-isip-isip ka, iho. May pamilya ka pang papakainin. Kaya mahalin mo ang trabaho mo at hindi ang anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo?" Walang nasabi itong si Marvin sa mga sandaling yon at tahimik lang ito siyang pinakinggan ang mga sinabi sa kanya ng ama ni Vanessa. Labis ang lungkot ng dalawa sa biglaang pangyayaring yon. Ngunit mas malubha ang sakit na dinanas nitong si Marvin. Dinibdib ni Marvin ang pangyayaring yon. At simula nang pinaglayo silang dalawa ni Vanessa, ay malaki ang pinagbago dito kay Marvin. Palagi na ito sang balisa at wala nang ganang magtrabaho. At napansin iyon ng boss nitong si Marvin. At dahil sa nasasayangan siya dito sa potensyal ni Marvin, kaya ginawa niya muna ito siyang kausapin. "Marvin, alam mo na siguro ang rason kung bakit kita pinatawag dito sa opisina ko." Pambungad na sambit ng boss nito. "Sorry po sir, sa pangit kong performance itong mga nakaraang araw. Hayaan mo po sir at babawi po ako." Saad naman ni Marvin. "Marvin, payong kaibigan ko lang sa'yo. Huwag mo masyadong dibdibin ang isang bagay. Minsan, dumarating lang sa buhay natin ang isang tao para bigyan tayo ng leksyon. Pero hindi ibig sabihin nun na katapusan na ng mundo natin. May potensyal ka, Marvin. At alam kong malayo ang mararating mo. Sa ngayon ay pansamantala mo na kitang bibigyan ng isang buwang bakasyon para kahit papaano ay makapag-isip-isip ka ng mabuti at makapag-move on." Nagpasalamat itong si Marvin sa sinabi sa kanya ng boss nito at sa oportunidad na binigay nito sa kanya. "O siya, sige Marvin, maiwan na muna kita at may pupuntahan pa akong meeting. Balik ka matapos ng 1 buwan." Ginawa nga nitong si Marvin na magbakasyon sa isang malayong resort. Ngunit, kailangan lang na sumakay siya ng isang bangka para makaabot siya sa lugar na iyon. Ngunit, sa di inaasahang pagkakataon, na hinahabol talaga ng kamalasan itong si Marvin nang bigla na lang nasira sa alon ang bangkang sinasakyan ng mga ito.
Hanggang sa lumubog na nga ang bangka na iyon. At dahil sa hindi marunong lumangoy itong si Marvin, ay wala itong malay sa kung anong nangyari sa kanya sa mga oras na iyon. Nagising na lang itong si Marvin na mayroong nakatitig sa kanyang isang bata at isang babae. Napawang excited ang dalawa na makita ang pagmulat ng mga mata nito. Habang nagtataka pa itong si Marvin sa kung anong nangyari sa kanya, ay napatanong ito siya sa dalawa. Anong nangyari sa akin? Ba't ako nandito? Magpahinga ka po muna kuya at magpalakas, tugon sa kanya ng bata. Nakinig naman itong si Marvin sa sinabi sa kanya ng batang iyon at agad naman siyang bumalik sa pagkahiga nito. Kinagabihan na nang muling nagising itong si Marvin at nang palabas na siya ng kwarto niya'y sakto namang naabutan niya ang pamilya nitong bata na kumakain ng hapunan. Kuya, halika, kain tayo, pagyayang sambit ng bata. Mahiyahiya pang lumapit at umupo itong si Marvin sa pagkainan at napatitig siya sa mga ito habang sumusubo ng pagkain. Simula sa araw na yon ay napalapit itong si Marvin dito sa bata at napag-alaman niyang Johan ang pangalan ng batang iyon. Sa araw-araw ay nilalabas siya nitong si Johan para ipasyal at para na rin hindi itong si Marvin mainip sa maliit na bahay nila. Johan, ilang buwan na ako dito sa inyo at hindi ko pa nakikilala ang ate mo. Kahit pangalan niya ay hindi ko alam, sambit ni Marvin. Ay, si ate ba kamo? Rosa ang pangalan niya. Mabait yan. At saka, siya ang nag-alaga sa'yo noong wala ka pang malay, tugon naman ni Johan. Sa puntong yon ay napatitig itong si Marvin dito kay Rosa at ginawa niyang lapitan ito siya para kausapin at pasalamatan sa pagtulong nito sa kanya. Sa mga araw na dumaan, sa tulong nitong si Johan ay napalapit itong si Marvin dito kay Rosa hanggang sa nagkapalagay ng loob ang dalawa. Hanggang isang araw, bigla na lang may dumating na mga bisita sa resort na binabantayan ng pamilya ni Rosa. Magalang naman na inasikaso ito sila ni Rosa at inayos ang mga kakailanganin ng mga ito. Hanggang isang gabi, nang papauwi na itong si Johan at Marvin galing sa pangingisda at nang paparating na sila sa bahay nila Johan, ay ginawa ni Rosa na salubungin ito sila sa bayakap dito kay Marvin. Nang sa di nila inaasahan na ang isa pala sa panauhin sa resort na iyon ay si Vanessa at di inaasahang nagkatagpo ang landas ng mga ito. Sa puntong yon ay nagalit itong si Vanessa nang makita niyang nakayakap dito kay Marvin itong si Rosa. Ikaw na malanding babae ka? Hindi mo ba kilala yung lalaking yakap-yakap mo? Boyfriend ko lang naman ang kinakalantari mo, galit na sambit ni Vanessa. Sabay hatak nito kay Marvin. Halika na Marvin at uuwi na tayo. Maya-mayay, biglang tumigil itong si Marvin at nagsalita ito. Sorry Vanessa, hindi ako nababagay sa mundo kung nasaan ka at ayaw ko nang maging sunod-sunuran sa kagustuhan mo. Pareho lang nating sasaktan ng isa't isa. Dito sa lugar na to, nakita ko kung ano ako at dito ako nakaramdam ng kaginhawaan. Wika naman ni Marvin sabay bitaw sa kamay nitong si Vanessa. Sa puntong yon ay natigilan itong si Vanessa at hinayaan na lang itong si Marvin sa desisyon nito. At simula sa araw na yon ay hindi na nagparamdam pa sa kanya itong si Vanessa. At naging masaya itong si Marvin na namuhay ng matiwasay kasama itong si Rosa. Mga ka-explorers, huwag po nating isiping katapusan na ng ating mundo kapag ayaw sa atin ng ating gustong tao. Isa lang ang ibig sabihin niyan, na may isang taong nakalaan para dyan.